15 milyon kapalit ng lupa mo, Andres. Malaking halaga na yon para sa kagaya niyong mahirap. Hindi mo nagagamit ang lupa mo kaya mas mabuti pa na ako na lang ang may-ari nito. Magtatayo ko rito ng isang resort na magiging atraksyon dito sa San Felipe. Kahit na doblehin o triplihin niyo pa ang perang sinasabi mo, Don Ignacio, hindi ko pa rin ibibenta sa iyo ang lupa ko. Ito na lamang ang alaala ng aking mga magulang, kaya hindi ko ibibenta to. Pero pag-isipan mo pa rin, Andres. Maging practical ka. Kaya mong bumili ng maliit na lupa at bahay sa halaga na makukuha mo sa akin. Ang matitira naman ay maaari mong gawing puhunan sa isang negosyo. Hindi ko na ho kailangan mag-isip dahil pinal na ang desisyon ko. Tapos na ang usapan natin, Don Ignacio. Maaari na kayong umalis. Umiim ang mga bagang ni Don Ignacio sa sinabi na yon ni Andres. Nagulat si Andres nang biglang hablutin ng mayamang lalaki ang kwelyo ng kanyang damit. Inilapit nito ang mukha nito sa mukha niya. Galit na tumitig sa kanya si Don Ignacio. Ano bang ipinagmamalaki mo, Andres? Ito ang tandaan mo. Lahat ng gusto ko ay nakukuha ko. Gaya na lang ng iyong lupa. Kaya habang hindi pa ako gumagawa ng paraan na hindi mo magugustuhan, ay pumayag ka na sa gusto kong mangyari. Don Ignacio, bitiwan niyo po ang asawa ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Hoy, Don Ignacio! Kahit mayaman ka, kayang-kaya kitang bugbugin. Subukan mo ng saktan ng tatay ko. Tandaan mo, nasa loob kayo ng pamamahay namin. Marahas na binitiwan ni Don Ignacio si Andres. Muntik pa siyang matumba kung hindi siya naalalayan ng anak niya na si Gabriel at ng asawa niyang si Maria. Mayabang nangumisi si Don Ignacio at tumingin sa kabuuan ng kanilang bahay na gawa sa sawali ang dingding at ang bubong ay pawid. Bahay ba ang tawag niyo rito? Samantalang para lang naman itong kulungan ng baboy. Dumura si Don Ignacio sa harap nila. Mariin na ikiniyom ni Andres ang dalawa niyang kamay. Sa totoo lang, kanina pa siya nagpipigil na saktan si Don Ignacio. Ayaw niyang umabot sila sa ganoon dahil alam niya na mas malaking problema ang kakaharapin nila sa oras na saktan niya ang mayamang lalaki. Babalik ako dito matapos ang 3 araw. Mag-isip ka, Andres. Alam mo na ang pwedeng mangyari sa iyo at sa pamilya mo sa oras na hindi ko magustuhan ang isasagot mo sa akin. Nakataas ang noo na lumabas si Don Ignacio at sumakay sa mamahalin nitong sasakyan. Nang tuluyang nawala sa paningin nila ang sasakyan nito, ay sakalang nakahinga ng maluwag si Andres. Nangihina siyang napaupo. Kumuha si Maria ng isang basong tubig at pinainom sa kanya. Ang lupang nais bilhin ni Don Ignacio ay ang lupang iniwan ng mga magulang ni Andres sa kanya. 2 lang silang magkapatid at namatay na yon ilang taon na ang nakararaan. Sumunod ang tatay niya at bago mamatay ang kanyang ina ay sinabi nito na siya na ang bahala sa tanging lupa na pagmamay-ari nito at ng kanyang ama. Nang mapunta kay Andres ang lupa na yon, ay tinaniman niya yon ng palay at siya mismo ang nagsasaka katulong ang iba pang magsasaka na binigyan niya ng trabaho. Andres, bakit hindi ka nalang pumayag na ibenta ang lupa kay Don Ignacio? Para sa pera, Maria. Alam mo kung gaano kahalaga ang lupa na yun sa akin. Pamana sa akin yun ng aking nanay at tatay. Malaki na ang 15 milyon. Pwede nating gamitin yung bilang panimula ng bagong buhay. Nay, naiintindihan ko po si tatay. Yung lupa na yun ang meron lang tayo. Yung pera ni Don Ignacio na ibabayad niya sa atin, mabilis lang na mauubos yun. Pero ang lupa ni tatay, habang buhay nating mapapakinabangan. Hoy, Gabriel! Huwag kang nakikisali sa usapan ng matatanda. Nay, 23 na po ako. Hindi na po ako bata. Mabuti pa ang anak mo at naiintindihan ako, Maria. Basta't kahit na anong mangyari, hindi ko ibibenta kay Don Ignacio ang lupa natin at sa kahit na kanino pang tao.
Bahala ka sa buhay mo. Pero paalala lang, kilala mo si Don Ignacio. Kaya tayong gawa ng masama dahil sa pagmamatigas mo. Kapag may nangyari sa atin na hindi maganda, wala akong ibang sisisihin kundi ikaw. Galit na pumasok si Maria sa kwarto nila. Alam ni Andres na matagal nang nais umangat sa buhay ng kanyang asawa dahil hindi ganun kalakas ang kita ng taniman nila ng palay. Dagdag pa ang mga iilang trabador na kanilang pinapasahod. Hindi sa ayaw umangat ni Andres, pero hindi siya sang-ayon sa paraan na gusto ni Maria. Nais niya na hanggang sa mamatay siya ay nasa kanya pa rin ang lupa na kanyang minana sa kanyang mga magulang. Ay, huwag po kayo makikinig kay nanay Tama lang na sinagot niyo ng ganun si Don Ignacio. Nasupalpal tuloy siya. Ano bang akala niya? Takot tayo sa kanya? Takot sa kanya ang lahat ng mga taga San Felipe? Aba, di nakahanap siya ng katapat niya, tay. Pero sa totoo lang, anak, medyo natatakot ako sa mga susunod na mangyayari. Tama ang nanay mo. Pwede tayong gawa ng hindi maganda ni Don Ignacio. Kayang-kaya niyang gamitin ang pera niya sa kahit na anong paraan. Mag-iingat na lang po tayo palagi, tay. Saka, protektahan na lang po natin ang isa't isa. Basta, kasama niyo po ako sa desisyon niyo na huwag ibenta ang lupa natin. Maraming salamat, Gabriel. Masaya ako na naiintindihan mo ang desisyon ko. Kinabukasan, isang lalaki ang kumatok sa pinto ng bahay ni Andres. Si Andres ang nagbukas ng pinto. Isang kahon na kasing laki ng kahon ng sapatos ang inabot nito sa kanya. Ayon sa lalaki, ay merong nagpadala ng package sa kanila. Nang marinig yun ni Maria, ay nagmamadali itong lumapit at inagaw kay Andres ang kahon. Nagmamadali namang umalis ang lalaki na nagbigay ng duda kay Andres. Naku, baka nagpadala yung pinsan ko na nasa Saudi. Sa akin siguro to. Hindi mo ba narinig yung sinabi nung nag-deliver? Sa akin daw yan. Siguro sa'yo lang pinangalan pero sa akin talaga to. Bakit? May kamag-anak ka ba sa abroad na magpapadala sa'yo? Ano kaya to, no? Siguro, pabango o kaya lotion? Tamang-tama, tuyong-tuyo na kasi ang balat ko Paano? Yung asawa ko, tamad na akong biligan. Buti pa ang mga palay, nadidiligan niya. Pagpaparinig ni Maria at mataray siya nitong inirapan. Bunganga mo naman, Maria. Baka marinig ka ni Gabriel. Hindi na nagsalita pa si Maria at nasasabik nitong binuksan ang kahon sa ibabaw ng lamesa. Nawala ang ngiti sa labi ng asawa niya. Napalitan yun ng takot. Bigla itong tumili ng napakalakas nang makita ang laman ng kahon. Bakit, Maria? Ano ba ang laman ng kahon? Lumapit na si Andres upang makita ang laman ng kahon dahil hindi na magawang makapagsalita ni Maria. Doon niya nakita na isang patay na pusa ang naroon. Sariwa pa ang dugo ng pusa. Tingnan mo, Andres! Tingnan mo! Pinadalan ako ng pusa ng pinsan ko sa abroad! Namatay siguro dahil sa haba ng biyahe! Kawawa naman ang pusa! Ano ka ba, Maria? Hindi ka ba nag-iisip? Patay na talaga ang pusa na yun ang ipadala dito. Sa tingin ko, kilala ko kung sino nagpadala niyan. Maingat na inangat ni Andres ang pusa at may nakita siya sa ilalim nun na isang papel na nakalagay sa plastik. Inalis niya ang papel mula sa plastik at binasa ang nakasulat doon. May nakasulat. Teka, babasahin ko. Kapag hindi mo ibinigay ang gusto ko, ganito ang mangyayari sa'yo o sa isa mong mahal sa buhay. Galit na kiniyumos ni Andres ang papel. Sinasabi ko na nga ba? Si Don Ignacio nagpadala ng patay na pusa na to. Maria, tinatakot niya tayo. Sa tingin ba niya ay mapapapayag niya akong ibenta ang lupa sa ginawa niyang to? Mas lalo lang niya akong binibigyan ng dahilan para hindi ipagbili ang lupa sa kanya. Dahil hindi ako papayag na kagayang demonyo ang makakakuha ng lupa ko. Sinasabi ko na nga ba, Andres Huwag mo lang isipin ang alaala ng mga magulang mo. Ibenta mo na lang kay Don Ignacio ang lupa. Nabasa mo naman ang sulat, di ba? Ayoko maging pusa tapos ilalagay sa kahon. Pwede ba, Maria?
Kung wala kang sasabihin tama, tumahimik ka na muna. Di ako makapag-isip ng dahil sa'yo eh. Matamang nag-isip si Andres ng mga sandaling yon. Ramdam niya na seryoso talaga si Don Ignacio sa banta nito sa kanya at sa pamilya niya. Sa pagkakataong yon, ay naisipan niyang humingi ng tulong sa mga otoridad. Agad na nagtungo sa police station si Andres. Dinala niya ang patay na pusa na nasa kahon at ang sulat na kasama nun. Inireport niya sa mga pulis ang nangyari at ang pagbabantang sinabi ni Don Ignacio sa kanila. Napansin ni Andres na natahimik ang mga pulis nang marinig ang pangalan ni Don Ignacio. Nagkatinginan pa ang mga yon. Mga sir, baka mabigyan niyo ng proteksyon kami ng pamilya ko. At kung sakali na may mangyaring masama sa amin, alam niyo na po kung sino po ang may kagagawan. Ngunit sinabi ng pulis na baka sa ginawa ni Andres ay siya pa ang makasuhan kapag napatunayan na hindi si Don Ignacio ang nagpadala ng patay na pusa at ng sulat. Iginiit naman ni Andres na sigurado siya na si Don Ignacio ang nagpadala nun. Pero sinabi ng mga pulis na wala silang maikakaso kay Don Ignacio dahil kulang sila sa ebidensya. Pinayuhan pa siya ng isang pulis na manahimik na lang dahil para daw siyang babangga sa pader kung kakalabanin niya si Don Ignacio. Napagtanto ni Andres na walang maitutulong ang mga pulis sa kanya kaya nagdesisyon siyang umuwi na lamang. Kahit ang mga otoridad ay takot sa mayamang lalaki, doon niya naisip na wala nang maaasahan ang pamilya niya laban kay Don Ignacio, kundi ang isa't isa na lang. Lugmok na umuwi si Andres sa bahay nila ng mga sandaling yon. Sa totoo lang, hindi niya na alam ang gagawin niya ng sandaling yon. Pakiramdam niya ay nais niya nang ibigay ang lupa kay Don Ignacio. Tay, magkape muna kayo. Mukhang problemado po kayo eh. Si Don Ignacio lang naman po ba? Inilapag ni Gabriel ang isang tasa ng kape sa lamesa na nasa harap ni Andres. Salamat anak ha. Oo, problemado talaga ako anak. Nagsimula na si Don Ignacio sa pananakot niya sa atin. Nagpadala siya ng patay na pusa dito kanina. Nagpunta ako sa mga pulis, pero wala silang naibigay na tulong sa akin. Naku tay, huwag ka nang umasa na tutulungan tayo ng mga pulis. Sigurado ako na lahat ng yon hawak ni Don Ignacio. Kaya malakas ang loob ng kulukoy na yun na gumawa ng kasamaan dito sa San Felipe. Iba talaga kapag maraming pera at makapangyarihan. Hindi pera ang salarin, Gabriel, kundi ang may hawak ng pera. Nasa tao pa rin kung paano niya gagamitin ang perang meron siya. Eh tay, ano pala ang desisyon mo? Hindi ko pa alam anak. Pero parang gusto ko nang pumayag sa alok ni Don Ignacio. Sobrang gulo na ng utak ko ngayon. Kung ano man po ang desisyon niyo tay, doon ako. Alam ko na kung ano makakabuti para sa pamilya natin, ayun po ang gagawin niyo. Kinabukasan, habang pinapanood ni Andres ang mga trabahador niya na nag-aararo ng sakahan niya, ay nakita niya kung gaano kasipag ang mga yon. Bigla niyang naalala ang sinabi ng isa niyang trabahador sa kanya. Nagpasalamat yun sa kanya dahil ayon dito, dahil sa trabaho nito sa sakahan niya, ay napagtapos nito ng 2 taong kurso ang panganay nitong anak. May isa rin siyang trabahador na labis ang pasasalamat sa kanya dahil pinahiram niya yon ng pera nang maospital ang asawa nito. Doon ay naisip ni Andres na hindi niya talaga maaaring ipagbili kay Don Ignacio ang lupa niya. Lahat ng trabahador niya ay maaapektuhan at mawawalan ng trabaho kapag ibinenta niya ang lupang yon. Hindi kaya ng konsensya niya na maraming pamilya ang mahihirapan ng dahil sa kanya. Hindi maaaring mawala ang lupang to sa akin. Bahala na. Gagawin ko na lang ang lahat upang protektahan ang pamilya ko laban kay Don Ignacio. Dumating na ang araw ng pagbalik ni Don Ignacio sa bahay ni Andres. Bigla itong pumasok sa bahay nila habang kumakain sila ng tanghalian. May takot na naramdaman si Andres nang makita niya ang 2 kasamang lalaki ni Don Ignacio na may dalang malalaking baril. Kumusta, Andres?
Tapos na ang 3 araw na ibinigay ko sa'yo para makapag-isip ka. Dala ko na ang kontrata na pipirmahan mo. Nasa kotse ko na ang 15 milyones. Ibibigay ko yun sa'yo sa oras na pumirma ka. Hindi ka na dapat nagsayang ng papel sa paggawa ng kontrata, Don Ignacio. Dahil hindi pa rin nagbabago ang isip ko. Hindi ko pa rin ibibenta ang lupa ko sa'yo. Kaya makakaalis ka na. Matapang ka. Talagang sinusubukan mo ko, Andres. Maghanap ka na lang ng ibang lupang mabibili, Don Ignacio. At tigilan mo na rin ang pananakot sa amin. Dahil hindi kami natatakot sa'yo. Andres, ano bang sinasabi mo? Bakit hindi mo pa ibenta ang lupa natin? Kailangan natin ng pera. Hindi lang ang lupa mawawala kapag binenta ko yun, Maria. Paano na mga trabahador ko? Paano sila mabubuhay kung aalisan ko sila ng trabaho? Hindi mo sila obligasyon. Makakahanap pa sila ng ibang trabaho. Kung ako sa'yo, Andres, makikinig ako sa asawa mo. Sinasabi ko sa'yo, sa oras na hindi ka pumayag, hindi mo magugustuhan ang mga susunod na mangyayari. Binabantaan mo na naman ba ako, Don Ignacio? Gaya ng sinabi ko, hindi ako natatakot. At kung sakali na may mangyaring masama sa akin o sa mag-ina ko, alam na ng mga pulis kung sino may gawa nun. Dinuro siya ni Don Ignacio. Matigas ka talaga, bata. Matigas ka. Tandaan mo ang araw na to, Andres. Dahil ngayong araw, ang simula ng impyerno sa buhay mo at sa pamilya mo. Kung tinanggap mo na lang sana ang offer ko sa'yo, hindi tayo aabot sa ganito. Mapapasa akin ang lupa mo, sa ayaw mo o sa gusto mo. Hindi nagpakita ng takot si Andres nang titigan siya ni Don Ignacio. Ipinakita niya rito na hindi siya apektado sa mga pagbabanta at matatalas nitong salita sa kanila. Buo ang loob niya na hindi ibenta ang lupang ibinigay sa kanya ng mga magulang niya. Sa lugar na yun niya nais tumanda hanggang sa bawian siya ng buhay. Makakaalis na ho kayo, Don Ignacio. Magandang araw po. Isang ngisi ang iniwan ni Don Ignacio bago ito umalis kasama ang mga armadong lalaki. Anong ginawa mo, Andres? Inilagay mo sa peligro ang buhay namin ng anak mo. Hindi mo ba talaga kilala si Don Ignacio at ang kaya niyang gawin sa atin? Kilala ko siya, Maria. At hindi ako papayag na mapunta sa kanya ang lupa ng mga magulang ko. Naman, matagal nang patay ang mga magulang mo. Nabubulok na sila sa ilalim ng lupa. Ano bang iniisip mo? Na baka multuhin ka nila kapag ibinenta mo ang lupang to? Andres naman! Kapag nagkataon, sigurado ko na baka tayo naman ang susunod na mabubulok sa lupa dahil sa pagtutol mo na ibenta ang lupa kay Don Ignacio. Nakapagdesisyon na ako, Maria. At wala nang magagawa mga salita mo para baguhin yun. Isang araw, nagpaalam si Gabriel kina Andres at Maria na magpupunta ito sa bahay ng isa nitong kaibigan na nakatira sa kabilang bayan. Birthday niya po kasi ngayon kaya dapat po nandun kami mga kaibigan niya. Gabriel, hindi ba sinabi ko na hindi na muna tayo lalabas ng ating bahay dahil sa banta ni Don Ignacio? Tay, sa kabilang bayan lang naman yun Hindi naman yun malayo. Saka, uuwi din po ako na maaga. Ano? Nakita mo na ang resulta ng ginawa mo, Andres? Nawala na tayo ng kalayaan na makakilos. Gabriel, anak, huwag kang makikinig sa tatay mo. Ako, payag ako na magpunta ka sa birthday ng kaibigan mo. Talaga po, Nay? Oo, bata ka pa kaya dapat na nag-enjoy ka pa sa buhay mo. Ayoko magaya ka sa tatay mo na hindi naging masaya nung kabataan niya dahil maagang nagtrabaho. May pagmamakaawang tumingin si Gabriel kay Andres. Alam niya na hinihintay nito ang pagpayag niya. O sige na. Pumapayag na ako. Pero ayoko magpapagabi ka, anak, ha? Dapat, 5:00 ng hapon nandito ka na sa bahay. Kapag lumagpas ka ron, hindi na kita papayagan sa mga susunod mong lakad.
Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, tatay. Maraming salamat po. 3 oras na ang nakakalipas simula nang umalis si Gabriel. Panay ang lakad ni Andres sa loob ng kanilang bahay. Hindi maalis ang kaba sa dibdib niya dahil sa pag-aalala sa nag-iisa niyang anak. Kung siya lang sana ang masusunod, ay ayaw niyang umalis pa ito hanggat mainit pa ang mata ni Don Ignacio sa kanila. Ayan, Andres. Nahihilo na ako sa pagpaparoon parito mo. Para kang trumpo. Iniisip ko si Gabriel eh. Ano kaya kung tawagan mo siya para pauwiin? Ano ka ba naman? Hayaan mo nga mag-enjoy ang anak mo doon. Palibasa kasi, hindi ka nakaranas sa mga ganung bagay sa buhay. Hindi naman sa ganon, Maria. Alam mo may banta sa buhay natin, di ba? Wala sana yung banta-banta na yan kung ibinenta mo na lang ang lupa mo kay Don Ignacio. E di sana ngayon ay nasa mall tayo at nagsha-shopping. Di pa rin ba tayo tapos sa usapin na yan, Maria? Hindi ba't sinabi ko ng buo na ang desisyon ko? Oo na. Basta, kung ano man ang mangyari, ay wala akong ibang sisisihin kundi ikaw, Andres. Tumahimik na si Andres at inihinto na ang pakikipag-usap sa kanyang asawa. Wala namang naitutulong ang mga sinasabi ni Maria para kumalma siya at mabawasan ang pag-aalala niya para sa kanilang anak. Hindi alam ni Andres pero sadyang kinakabahan siya ng araw na yon para kay Gabriel. Malakas ang pakiramdam niya na may hindi magandang mangyayari. 7:00 na ng gabi pero hindi pa rin umuuwi si Gabriel. Hindi magawang makakain ni Andres dahil sa labis na pag-aalala. Kung ano-ano na tuloy ang tumatakbo sa kanyang isipan. Bakit hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Hindi mo ba nagustuhan ng luto kong paksiw na bangus? Buti nakakakain ka pa sa mga oras na to, Maria. Ipapaalala ko lang sa'yo na dapat 5:00 ay dapat nandito na si Gabriel. Sinubukan mo na ba siyang tawagan man lang? Tinawagan ko kanina, pero hindi niya sinasagot eh. Nakita mo na? Baka kung ano na nangyari kay Gabriel. Sa kakaisip mo ng ganyan, baka nga may mangyaring masama sa kanya. Masyado kang negatibo mag-isip. Parte ang pinuntahan ng anak mo. Malamang may inuman at lasing na siya ngayon, kaya hindi na nakakasagot sa tawag ko. Kinakabahan na talaga ako, Maria. Alam mo ba kung saan yung bahay na pinuntahan ni Gabriel? Alam ko, sa kaibigan niya si Romar. Yung madalas na nandito dati nung nag-aaral pa si Gabriel. Tapusin mo na ang pagkain mo at pupunta tayo ron. Hindi na nagawa pang kumain ni Andres at pagkatapos kumain ng kanyang asawa ay pinuntahan na nila kagad ang bahay ng kaibigan ni Gabriel. Merong inuman doon ngunit wala na roon ang kanilang anak. Ayon kay Romar, bago mag 5:00 ng hapon ay nagpaalam na si Gabriel na uuwi na. Sinubukan ni Maria na tawagan ang cellphone ni Gabriel ngunit nakapatay na ito. Mas lalong nadagdagan ang pag-aalala ni Andres. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, ikaw ang sisisihin ko, Andres. Kung ibinenta mo na lang sana ang lupa, hindi magagalit si Don Ignacio sa atin. Kung hindi mo pinayagan si Gabriel na umalis, hindi sana siya mawawala. Aba, ako pa talaga may kasalanan ngayon. Eh, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Alam mo, tama na ang sisihan natin dalawa. Wala yang maitutulong para mahanap natin si Gabriel. Maria, magtulungan tayo. Bukas, kapag wala pa rin si Gabriel, ay magre-report na tayo sa mga pulis. Nang sumunod na araw, ay nag-report na sa mga pulis sina Andres at Maria sa pagkawala ng kanilang anak na si Gabriel. Sinabi ni Andres na baka pwedeng questionin ng mga pulis si Don Ignacio pero tumanggi ang mga yon. Huwag daw silang mag-alala dahil hahanapin ng mga ito ang anak nila. Pag-uwi nila sa bahay ay isang tawag mula sa numero ni Gabriel ang natanggap nila. Agad naman yung sinagot ni Maria at ni loudspeaker upang marinig din ni Andres ang mga sasabihin ng kanilang anak. Anak, nasa ka na? Anong nangyari sa'yo? Tay, tulungan niyo ako. Tulungan niyo po ako.
Bumaha ang takot sa mukha ni Andres nang marinig ang nahihirapang boses ni Gabriel. Anak! Anak, nasan ka? Hindi ko po alam. May dumukot po sa akin. Sinakay nila ako sa isang sasakyan tapos... Hindi na nagawang tapusin ni Gabriel ang pagsasalita dahil sinundan yun ng pagsigaw nito na parang merong nananakit dito. Wala nang ibang narinig sina Andres at Maria kundi mga sigaw at pagmamakaawa ni Gabriel. Tama na po! Parang awa niyo na po! Huwag niyo po akong papatayin! Huwag niyo po akong papatayin! Anong ginagawa niyo sa anak ko? Tigilan niyo siya! Tigilan niyo siya! Isang lalaki ang muling nagsalita sa kabilang linya. Sinabi ko naman sa iyo, Andres, hindi mo magugustuhan ang mga susunod na mangyayari. Ngayon, anak mo ang magbabayad sa pagtanggi mong ibenta sa akin ang iyong lupa. Hayop ka, Ignacio! Huwag mong idamay ang anak ko sa galit mo sa akin! Ano bang gusto mo? Hindi mo na kailangan tanungin kung anong gusto ko, Andres. Huwag kang tanga. Alam mo kung ano ang gusto ko. Ang lupa ko ba? Oo na! Pumapayag na akong ibenta sa iyo ang lupa. Basta pakawalan mo lang ng buhay ang anak ko. Talaga namang hinayaan mo pang umabot tayo sa ganito bago ka pa pumayag sa gusto ko. Kung alam ko lang na ito magpapapayag sa'yo, noon ko pa sana ito ginawa. Pero 2 beses ako nakipag-usap sa'yo. 2 beses mo rin akong ipinahiya at tinanggihan. Hayaan mo munang paglaruan ko ang anak mo bago ko siya ibalik sa'yo. Demonyo kang hayop ka! Ibalik mo ang anak ko, Ignacio! Papatayin kita! Papatayin kita pag may nangyaring masama sa kanya! Isang nakakalokong halakhak ni Ignacio ang sunod na narinig ni Andres at Maria. Sinundan yun ng patuloy na pangbubugbog kay Gabriel na dinig nilang mag-asawa. Wala nang nagawa si Andres kundi ang umiyak at tumangis. Nais man niyang tulungan si Gabriel ay wala siyang magawa hanggang sa naputol na ang linya. Sinubukan ni Maria na tawagan ulit ang numero ni Gabriel, ngunit hindi na sila nagtagumpay na makontak yon. Na Andres, nakita mo na kung anong ginawa mo! Anak mo nagdudusa dahil sa desisyon mo! Isang malakas na sampal ang natanggap niya mula kay Maria. Kapag nawala ang anak ko, hindi kita mapapatawad, tandaan mo yan! Hindi kita mapapatawad habang buhay! Hindi nagawang makatulog ni Andres ng gabing yon. Labis ang pagsisisi niya kung bakit hindi pa niya ibinenta kay Don Ignacio ang lupa niya na minana sa kanyang mga magulang. Aaminin niyang minaliit niya si Don Ignacio. Hindi niya akalain na ganun kalala ang banta nito sa kanila. Ang anak niya at ang asawa niya ang kahinaan niya. Sa tingin niya ay alam yon ni Don Ignacio, kaya nito yon ginawa. Wala siyang ibang dasal ng mga sandaling yon, kundi sana ay buhay na makauwi si Gabriel sa kanilang tahanan. Dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin sa sandaling malamig na bangkay na babalik si Gabriel sa kanilang bahay. Alam niyang makapapatay siya ng tao kapag nangyari yon. Kinaumagahan, dumating sa bahay ni Andres si Don Ignacio na may kasamang 3 lalaki na may dalang malalaking baril. Pinapasok yun ni Maria, ngunit tumanggi itong pumasok sa kanilang bahay. Kaya sa labas niya hinarap ang mayamang lalaki. Sa pagharap ni Andres kay Don Ignacio ay abot langit ang galit na nararamdaman niya. Kung hindi nga lang hawak ni Don Ignacio ang kanyang anak, ay kanina pa niya yung binusog ng mga suntok at tadyak. Nasaan ang anak ko, Ignacio? Ilabas mo siya! Darating tayo sa bagay ni Andres. Huwag kang magmadali. Ang gusto ko muna, ang ibigay mo. Isang brown envelope ang inabot ni Don Ignacio kay Andres. Sinabi nito na naroon ang lahat ng dapat niyang pirmahan. Kapalit nun ay dapat niyang ibigay dito ang titulo at iba pang papeles ng lupa. Hindi pa rin daw nagbabago ang perang ibibigay nito sa kanya. Cash nitong ibibigay yun. Walang labis, walang kulang.
Inutusan ni Andres si Maria na kunin ang 3 titulo at mga papeles ng lupa. Nang bumalik si Maria na dala yon, ay sinimulan na niyang pirmahan ang mga papeles na nasa loob ng envelope. Nanginginig ang kamay niya nang gawin ang pagpirma. Labag yun sa kalooban niya, pero dahil buhay ng anak niya ang nakasalalay, ay wala siyang magawa kundi ang pumayag sa panggigipit ni Don Ignacio. Ibinilik ni Andres kay Don Ignacio ang pinirmahan niyang mga papeles kasama ang titulo ng lupa. Sumenya si Don Ignacio at may lumabas sa sasakyan nito na 2 pang lalaki na may dalang malalaking bag. Inilapag ng mga lalaki ang mga bag sa paanan ni Andres. Sumakto na tumama ang isang bag sa putik. May tumalsik na putik sa makintab na sapatos ni Don Ignacio. Nariyan sa paanan mo ang 15 milyones. Gaya na napag-usapan natin, kompleto yan. Walang labis, walang kulang. Ngayon, nakuha mo na ang gusto mo. Ibalik mo na si Gabriel, hayop ka. Nasaan ang anak ko? Yumuko si Don Ignacio. Nakita nito ang putik sa sapatos nito. Muling bumalik ang tingin nito kay Andres habang nakangisi. Bago ko ibalik ang anak mo, gusto ko munang linisin mo ang sapatos ko. Mamahalin ang sasakyan ko at ayokong sumakay doon na may dumi ang aking sapatos. Napakahayop mo talaga. Maria, ikuha mo ako ng pamunas sa loob ng bahay. Ayoko ng pamunas, Andres. Ayoko nun. Ang gusto ko, alisin mo ang putik sa aking sapatos gamit ang dila mo. Nababaliw ka na ba? Seryoso ko, Andres. Yan ang huli mong gagawin bago mo makuha ang mahal mong anak. Kung ayaw mong gawin, pwede ko naman patagalin pa ng 1 linggo si Gabriel sa warehouse ko. Pero kung gagawin mo, babalik siya sa'yo ngayong araw mismo. Napaka-demonyo mo talaga, Ignacio. Hindi ko alam kung anong klaseng demonyo ka. Kung ako sa'yo, Andres, sisimulan ko ng linisin ang sapatos ko. Mas mahihirapan kang alisin ang putik kapag natuyo na. Sa sandaling yon, ay inalis muna ni Andres ang dignidad sa sarili. Naroon na mga trabahador niya na nakatingin sa kanila. Ramdam niya ang awa ng mga yon para sa kanya. Matalim ang mga mata na lumuhod si Andres sa harapan ni Don Ignacio. Yumuko siya at inumpisahang dilaan ang putik na nasa sapatos ni Don Ignacio. Akala mo ay isang dyablo na humalakhak si Don Ignacio. Napakasaya nito habang pinapanood ang pagdila ni Andres sa kanyang sapatos. Matapos maalis ang putik sa sapatos ni Don Ignacio, ay muling tumayo si Andres. Masyado ka kasing mapagmataas. Tingnan mo ang nangyari sa'yo ngayon. Ito ang tandaan mo, Andres. Kayong nasa ilalim ko, hindi nyo makakayang payukuin ang isang kagaya ko. Lahat ng gusto ko nakukuha ko. Ngayon, ang kailangan mong gawin ay hintayin ang anak mo hanggang mamayang gabi. Baka sabihin nyo na masyado akong masama. Bibigyan ko kayo ng 1 linggo para makaalis sa basura niyong tahanan. Tinapik ni Don Ignacio sa balikat si Andres at nakakaloko pa itong ngumiti bago umalis. Alam ni Andres na ginawa yon ni Don Ignacio para ipahiya siya at bumaba ang tingin niya sa sarili. Ngunit para sa kanya ay isa yung katapangan bilang isang ama na gagawin ng lahat para sa anak nito. Pinalapit ni Andres ang mga trabahador niya. Alam ko, mga kasama, na matagal na kayo nagtatrabaho rito. Pero ikinalulungkot kong sabihin na ang lupang ito ay hindi na sa akin ngayon. Ito ay pagmamay-ari na ng hayop na si Don Ignacio. Pero huwag kayong mag-alala dahil lahat kayo ay makakatanggap ng tig 50,000 kada isa. Sana ay magamit niyo ang perang yon para makapagsimula ulit kayo. Ipagpauman ninyo, mga kasama. Tahimik na naghintay sina Andres at Maria kay Gabriel.
Inabot na ng gabi pero hindi pa rin nakakauwi ang kanilang anak. Hindi ko akalain na magagawa mong tilaan ang sapatos ni Ignacio, Andres. Para sa anak natin yun. Lahat kaya kong gawin para sa kanya. Dapat pala'y nakinig na lang ako sa'yo. Dapat ay binenta ko na agad kay Ignacio ang lupa na to. Doon din pala magtatapos ang lahat. Ayoko nang sisihin ka. Nangyari na ang nangyari. Wala na tayong magagawa para baguhin pa yun. Pero sana ay totohanin ni Ignacio ang sinabi niya na uuwi na si Gabriel sa atin ngayong gabi. Nahinto ang pag-uusap ng dalawa nang marinig nila ang nahihirapang boses ni Gabriel sa labas ng bahay. Agad na tumayo ang mag-asawa at humangos palabas. Labis na nahabag si Andres nang makita niya ang kanyang anak na si Gabriel na gumagapang palapit sa kanilang bahay. Puno ng pasa at sugat ang buong katawan nito. May natuyong dugo sa damit nito. Halos hindi na nila makilala ang kanilang anak dahil tadtad ng pasa ang mukha nito at ang paligid ng mga mata ay nangingitim. Tatay! Nanay! Nandito na po ako! Nakauwi na po ako! Diyos ko, Gabriel! Anak ko! Anong ginawa nila sa'yo? Pinagtulungan ni Andres at Maria na maipasok si Gabriel sa kwarto nito. Hinubaran nila ito ng damit at nilinis ang katawan at mga sugat. Binihisan nila ito ng malinis na damit. Inaapoy ng lagnat si Gabriel at nanghihina. Napaka-demonyo talaga ng Ignacio na yun. Sana makahanap siya ng makakatapat niya. Yung siya naman ang luluhod at magmamakaawa. Dinala nila si Gabriel sa ospital upang mabigyan ng nararapat na medikal na atensyon. Hindi na nila sinabi na si Don Ignacio may gawa nun sa kanilang anak. Alam ni Andres na kahit magsumbong sila sa mga pulis, ay hindi rin kikilos ang mga yon upang kasuhan at ikulong si Don Ignacio. Pinalabas na lang nila na napagtripan ng mga hindi kilalang lalaki si Gabriel at binugbog yun ng husto. Sa pangalawang araw ni Gabriel sa ospital, ay bahagya ng bumuti ang pakiramdam nito. Binayaran na nila ang bayarin nila sa ospital dahil maaari nang makalabas ang anak nila sa susunod na araw upang sa bahay na lang tuluyang magpagaling. Nang sumapit na ang araw ng paglabas ni Gabriel ng ospital, ay inabot na ng gabi sina Andres. Sa maghapon ay inisikaso pa niya ang pamimigay ng perang ipinangako niya sa mga trabahador niya. Habang naglalakad sina Andres, Maria at Gabriel papunta sa bahay nila, ay may napansin si Andres na usok sa hindi kalayuan. Bigla siyang kinabahan dahil naisip niya na merong nasusunog. Ano po yung usok na yon? Parang may sunog po ah. Sandali! Hindi ba? At parang sa bahay natin yun? Pagkasabi nun ni Maria, ay nauna nang tumakbo si Andres papunta sa bahay nila. Napaluhod siya sa lupa nang makita niyang nasusunog ang bahay nila. Diyos ko! Ang mga gamit natin sa loob! Wala na! Sunog lang lahat! Tatakbo sana si Maria papasok sa bahay, ngunit mabilis siyang napigilan ni Andres. Hindi ka pwedeng pumasok, Maria! Mapapahamak ka! Hayaan mo na! Pero yung ibinayad ni Don Ignacio nasa loob! Wala tayong magagawa, Maria! Sunog na rin ang mga yon! Iyak ng iyak si Maria habang pinapanood ang malaking apoy na lumamon sa bahay nila at sa lahat ng gamit na naroon. Mula sa hindi kalayuan ay natanaw ni Andres ang isang lalaking nakatayo. Hindi siya maaaring magkamali. Si Don Ignacio ang lalaki na yon. Base sa mukha nun, ay alam niyang tumatawa yon ng malakas. Hayop ka! Hayop ka, Ignacio! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo! Demonyo ka! Matapos maapula ng apoy, ay walang natira sa mga gamit ni na Andres. Wala na silang makita na pwede nilang mapakinabangan. Kahit ang perang ibinayad ni Don Ignacio ay naglaho na parang bula sa napakabilis na paraan. Ano nang gagawin natin ngayon? Saan tayo pupulutin ito?
Wala na tayong lupa. Wala na tayong bahay. Pati pera, wala na rin. Wala na. Huwag ka mag-alala, Maria. May dala naman akong kakaunting pera dito. Kaya kung bawiin mo yung perang ibinigay mo sa mga dati mong trabahador. Hindi pwede, Maria. Ibinigay ko na yun sa kanila eh. Kung merong dapat sisihin sa pangyayaring to, walang iba kundi ang demonyong si Ignacio. Nakita ko siya na nasusunog ang bahay natin. Tumatawa siya. Ibinigay ko na ang gusto niya pero tinarantado niya pa rin tayo. Labis ang galit na naramdaman ni Andres para kay Ignacio ng sandaling yun. Ipinangako niya sa sarili niya na sa oras na makahanap siya ng pagkakataong makaganti kay Ignacio ay hinding-hindi niya yon pakakawalan. Nagdesisyon sina Andres na pansamantalang manirahan sa kagubatan. Walang nagmamay-ari ng lupa roon, kaya maaari silang magtayo kahit maliit na kubo. Nagtulong sina Andres at Maria upang makapagtayo ng kubo. Mahina pa si Gabriel, kaya hindi pa yun maaaring magtrabaho ng mabigat. Sa bawat gabing lumilipas, hindi naaalis sa isip ni Andres ang muka ni Ignacio. Palagi siyang nag-iisip ng paraan kung paano siya makakapaghiganti. Hindi niya kayang basta nalang palagpasin ang lahat ng masasamang bagay na ginawa ni Don Ignacio sa kanya at sa kanyang pamilya. Isang gabi, takot na umuwi si Maria sa kubo nila. Nagtungo ito sa bayan upang ibenta ang mga gulay na tanim nila. Ano nang balita sa bayan, Maria? Ginagawa na ang resort sa lupa natin dati. Napakayabang talaga ng Ignacio na yun. Nang makita ko, ay tinawanan pa ako. Huwag kang mag-alala. May araw din siya. Kakarmahin din ng demonyong yon. Noong mga panahon na yon ay may kumakalat na kwento sa San Felipe. Meron daw isang aswang na pumapatay ng mga tao. Kaya meron na doon curfew at gabi-gabi nang nagro-ronda ang mga tanod. May isang bata na yatang napatay yung aswang. Kung ganon, maganda pala na nandito tayo sa gubat. Ligtas tayo sa aswang. Walang ligtas na lugar, anak. Kahit sa mismong bahay mo, pwedeng may mangyaring hindi maganda sa'yo. Kaya mas makabubuting palagi tayong mag-iingat. Saka magdasal din tayo palagi sa Diyos. Dasal? Diyos? Ginagawa natin yan dati, di ba? Pero ano nangyari sa atin, Maria? Tingnan mo kung nasan tayo ngayon. Hindi na ako naniniwala sa Diyos. Lahat ng nangyayari sa atin ngayon ay tayo ang may kagagawan. Lahat ng to, resulta ng desisyon natin sa buhay at sa kung paano tayo itrato ng mga tao sa paligid natin. Hanggang sa sumapit ang gabi. Tahimik naman ang gabing yon. Mahimbing na natutulog sina Andres. Bigla namang nagising si Andres nang makarinig siya ng mahinang pagkatok sa pinto. Maging si Maria at Gabriel ay nagising na rin. Bumangon si Andres, binuksan niya ang pinto. Laking gulat niya nang tumambad sa harap ng kanilang pinto ang isang sugatan at dugoong lalaki. Wala itong suot na pang-itaas. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Awa ang unang naramdaman ni Andres para sa lalaki. Agad niya itong tinulungan makapasok sa loob ng kanilang kubo. Inutusan niya si Maria na magpainit ito ng tubig at kumuha ng bimpo. Nagdadalawang isip man ay sinunod pa rin siya ni Maria. Maingat na nilinis ni Andres ang sugat ng lalaki. Ano nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong sugat? May mga lalaking pinagtangkaan akong nakawan. Nang manlaban ako, ay doon nila ako pinagtataga. Mabuti na lang at hindi malalim ang mga sugat na nakuha ko. Nakikiusap sana ako sa inyo. Maaari bang dito muna ako sa inyong kubo? Wala akong pera at hindi ko alam kung paano ako makakauwi. Kung ayos lang sa'yo ang ganitong bahay ay walang problema. Ako nga pala si Andres. Siya naman ang asawa kong si Maria. At siya naman ang nag-iisa naming anak na si Gabriel. Ako naman si Arman.
Maraming salamat sa pagtulong niyo sa akin, ha? Matapos malinis ang sugat ni Arman, ay nilagyan yun ni Andres ng benda na gawa sa mga lumang tela. Agad na nakatulog si Arman. Inaya ni Maria si Andres sa labas ng kubo. Doon ay nag-usap ang mag-asawa. Gaano ka kasigurado na nagsasabi ng totoo ang Arman na yun? Paano kung kriminal siya? Paano kung may gawin siyang masama sa atin? Sa tingin mo ba, Maria, ay makakaya niya pang gumawa ng masamang bagay sa atin? Sa lagay niyang yan? Nakita mo kung gaano siya kahina. Marami siyang sugat sa katawan. Kahit na, iba ang pakiramdam ko sa lalaking yun. Hindi ko may paliwanag pero tila may kakaiba sa kanya. Kinakabahan ako. Maria, hindi ka dapat nag-iisip ng masama sa iyong kapwa. Ang importante ay nakatulong tayo sa kanya. Kinabukasan ng umaga ay umalis sina Maria at Gabriel upang magtinda ng gulay sa bayan. Habang abala si Andres sa pagdidilig ng mga nakatanim na gulay, ay lumapit si Arman sa kanya. Oh, bakit tumayo ka na kagad? Sariwa pa ang mga sugat mo, kaibigan. Ang mabuti pa ay bumalik ka na sa loob. Merong lugaw sa kaldero. Sumandok ka at kumain. Maayos na ang pakiramdam ko, Andres. Salamat ulit sa pagtulong mo sa akin, ha? Bihira lang na makakilala ako ng taong kagaya mo. Hindi kasi kita pwedeng pabayaan sa lagay mo. Kung mamatay ka, habang buhay kong dadalhin yun kahit hindi kita kilala. Magaan ang loob ni Andres kay Arman. Naitanong ni Arman kung bakit sa gubat sila nakatira. Nagsimulang ikwento ni Andres ang totoong nangyari. Lahat ng kasamaan na ginawa ni Don Ignacio sa kanya at sa pamilya niya ay ipinaalam niya kay Arman. Nasabi niya rin ang kagustuhan niyang makaganti dahil pakiramdam niya ay hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nakikitang nakalugmok si Don Ignacio. Ramdam ko ang puot mo sa Ignacio na yon. Talaga bang gusto mong gumanti sa kanya? Oo, kung may pagkakataon lang sana. Pero sa sitwasyon ko ngayon na mahirap pa sa dagat, wala akong kakayahang gawin yun. Sinasabi mo ba na kailangan mo ng pera para makaganti? Kung yan ang iniisip mo, nagkakamali ka, Andres. Alam mo kung ano ang kailangan mo? Mas malakas na pangangatawan. Isang pagkatao, nakakatakutan, hindi lang ni Ignacio, kundi ng lahat ng tao. Anong ibig mo sabihin? Sandaling tumitig si Arman sa mga mata ni Andres. Pakiramdam niya ay binabasa nito ang kaloob-looban ng kanyang pagkatao. May aaminin ako sa iyo, Andres. Huwag ka sana mabibigla. Andres, isa akong aswang. Natigilan si Andres. Makalipas ang ilang segundo ay malakas siyang tumawa. Ako naman ay awok, tapos si Maria ay manananggal. Si Gabriel naman ay isang tiyanak na malaki na. Ano bang klaseng biro yan, Arman? Ang bihira naman, oh. Baka dala yan ang pagkakabugbog sa'yo, ah. Hindi. Totoo ang sinasabi ko. Totoo, maniwala ka. Ako ang aswang na nanggugulo ngayon sa San Felipe. Hindi totoo na ninakawan ako kaya ako nasugatan. Ang totoo, pinagtulungan akong patayin ng mga tao sa San Felipe dahil nahuli nila ako sa anyong aswang. Ang ninuno ko ay isang supremo ng mga aswang. May kakayahan akong gawin kang aswang, Andres. Kapag naging aswang ka, mas magiging malakas ka. Magiging nakakatakot ka. Magagawa mong gumanti kay Ignacio. Hindi na nakapagsalita pa si Andres sa mga sinabi ni Arman sa kanya. Kita niya sa mga mata nito na nagsasabi ito ng katotohanan. Gusto kitang tulungan dahil tinulungan mo ako, Andres. Pag-isipan mo ang ano ko sa'yo. Mamayang 12:00 ng hating gabi, magkita tayo sa puno ng balete dito sa gubat. Bilog ang buwan mamaya. Magandang orasyon upang salinan kita ng aking dugo at kapangyarihan. Tinapik ni Arman sa balikat si Andres at nagsimula na itong maglakad palayo.
Sinundan ni Andres ng tingin ang lalaki hanggang sa tuluyan na yung nawala. Nang umuwi na sina Maria at Gabriel, ay nagtaka ang mga yon kung bakit wala na si Arman. Sinabi ni Andres na nagpaalam na si Arman dahil naging maayos na ang pakiramdam nun. Hindi niya binanggit sa mag-ina ang tungkol sa pag-amin ni Arman na isa yung aswang at ang alok nito na gagawin siyang isang aswang. Ay, salamat! Mabuti naman at kusa na siyang umalis. Hindi kasi ako komportable sa lalaking yon. Parang ang daming tinatagong sikreto. Doon napagtanto ni Andres na tama ang kutob ng kanyang asawa. Meron ngang sikretong itinatago si Arman. Ngunit hindi na yung sikreto para kay Andres dahil si Arman na mismo ang nagsiwala ng sikretong yun sa kanya. Nakahiga na si Andres. Tulog na sa tabi niya si Maria at Gabriel. Gising na gising pa rin siya dahil pinag-iisipan niya pa rin ang alok ni Arman sa kanya. Naisip niya na baka yun na ang pagkakataon na matagal na niyang hinihintay upang makapaghigante kay Ignacio. Baka ang pagiging aswang lamang ang daan para magawa niya yon. Hanggang sa nakabuo na ng desisyon si Andres, marahan siyang bumangon at lumabas ng kubo, dala ang isang gasera. Mag-isa siyang naglakad sa gitna ng kagubatan habang malakas ang kabog ng dibdib niya. Kahit paano ay nakatulong ang liwanag mula sa bilog na buwan upang maging madali ang kanyang paglalakad. Makalipas ang halos isang oras ay narating niya ang malaking puno ng balete. Arman! Arman! Nandito na ako! Nasaan ka? Arman! Sigurado si Andres na 12:00 na ng hating gabi. Ilang minuto pa siyang naghintay pero kahit anino ni Arman ay hindi nagpakita sa kanya. Natawa na lang siya sa kanyang sarili. Bakit ba ako naniwala sa sinabi ni Arman? Panigurado naman na niloloko niya lang ako. Ay nako Andres, ang mabuti pa umuwi ka na. Hahakbang na sana si Andres nang makarinig siya ng kaluskos sa likuran. Nang humarap siya roon, ay nakita niya si Arman na naglalakad palapit sa kanya. Huminto ito sa harap niya at matipid na ngumiti. Duda ka pa rin pala sa mga sinabi ko sa'yo. Teka, ang mga sugat mo, wala na. Paano nangyari yun? Kaming mga aswang, kapag dinidilaan namin ang aming mga sugat, ay mabilis yung naghihilom. Isa lamang yan sa magiging kakayahan mo kapag naging aswang ka na, Andres. Bago pa man ibukan ni Andres ang bibig niya para magsalita, ay nagbago na ng anyo si Arman. Napanganga siya ng maging aswang si Arman na may malaking pangangatawan at mabalasit na itsura. Napakatulis na mga ngipin at kuko nito. Natakot si Andres, napaatras siya. Nang tumalikod siya upang tumakbo, ay nagulat siya dahil nasa unahan niya na ulit si Arman. Magiging mabilis ka rin. Hindi lang yan. Magiging malakas ka. Marami kang magiging kakayahan na wala sa isang normal na tao. Mga kakayahan na magagamit mo para sa iyong paghihiganti. Alalahanin mo ang lahat ng ginawa ni Ignacio sa iyo, Andres. Lahat-lahat. Nagnitgit ang bagang ni Andres nang sabay-sabay niyang naalala ang lahat ng kasamaan ni Ignacio sa kanya at sa kanyang pamilya. Mula sa pananakot nito, pambubugbog sa anak niya, ang pagpapalinis ng sapatos nito gamit ang dila niya, at ang pagsunog nito sa bahay nila. At higit sa lahat, ang panggigipit nito sa kanya, kaya wala na siyang nagawa kundi ibinenta rito ang lupang minana pa niya sa kanyang mahal na nanay at tatay. Sige, pumapayag na ako. Gawin mo na akong aswang. Hindi nga ako nagpamali. Alam kong papayag ka sa alak ko sa'yo. Nakikita ko sa katauhan mo ang pagiging isang mabangis na aswang. Gamitin mo ang puot sa iyong puso upang makipaghiganti, Andres. Pinaluhod siya ni Arman sa harapan nito. Gamit ang matutulis nitong kuko, ay sinugatan nito ang sarili nitong palad.
Inumin mo ang aking dugo, Andres. Namnamin mo ang bawat tatak. Maninirahan sa loob ng iyong katawan ang kapangyarihan at lakas ng isang aswang. Ngumanga si Andres at sinalo ng bibig niya ang bawat dugong pumapatak mula sa kamay ni Arman. Sa una ay nasusuka pa siya. Ngunit nang maglaon ay nagustuhan niya na ang lasa ng dugo ni Arman na para bang ayaw niya nang huminto ang bawat pagpatak nun. Nang huminto si Arman sa pagpapainom sa kanya ng dugo nito ay may kakaibang pagkauhaw na naramdaman si Andres. Gusto ko pa! Bigyan mo pa ako ng dugo! Akin na! Sisipsipin ko! Ganyan nga, Andres. Mauhaw ka sa dugo. Inilapit ni Arman ang palad nito. Sabik na sinunggaban yun ni Andres at sinipsip nito ang dugo mula roon. Tandaan mo, Andres. 3 yugto ang pagdaraanan mo bago ka tuluyang maging aswang. Sa unang buwan ay mararamdaman mo ang pagbabago sa iyong katawan. Matapos ang 1 buwan ay doon ka na makakaramdam ng pagkauhaw sa dugo at laman. At sa 3 buwan, kung saan mangyayari na ang huling yugto, doon ka na magiging ganap na aswang na kagaya ko. Habang sinisipsip ni Andres ang dugo sa palad ni Arman, ay nakaramdam siya ng labis na pagkahilo. Nanlabo ang paningin niya hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng malay. Nagising si Andres sa tabi ng puno ng balete. Masakit ang ulo niya pero may kakaiba siyang nararamdaman sa loob ng kanyang katawan na hindi niya maipaliwanag. Nagsimula siyang maglakad pauwi sa kanila. Sinalubong naman siya ni Gabriel nang may pag-aalala. Tay! Buti nakauwi ka na! Saan ka magaling kagabi? Naglakad-lakad lang ako, anak. Naligaw ako pero buti nakita ko ang daan pabalik. Ang nanay mo nasan? Nasa bayan po nagbibenta ng gulay. Nagpaiwan po ako para kung sakaling bumalik kayo ay meron po kayong dadatnan dito. Nagugutom po ba kayo, Tay? Oo, anak. Maghahain lang po muna ako ng almusal nyo. Tara na po sa loob. Walang balak na sabihin si Andres sa mag-ina niya ang ginawa niya kasama si Arman. Hindi niya alam ang magiging reaksyon ng mga yon kung sakaling malaman ng mga ito na unti-unti na siyang nagiging aswang. Sa unang buwan ay naranasan ni Andres ang mga sinabi ni Arman. Gising na gising siya tuwing gabi. Hindi siya dinadalaw ng antok. May uhaw siyang nararamdaman na nagagawa pang bigyan ng solusyon ng pag-inom ng tubig. Palagi niyang nararamdaman na parabang may nilalang na nakatira sa kanyang tiyan na kung minsan ay nararamdaman niya sa kanyang lalamunan. Matapos ang 1 buwan, ay mas naging mahirap ang lahat para kay Andres. Ang uhaw niya ay hindi na kaya ng tubig lang. Isang gabi, natagpuan niya ang sarili niya na naglalakad sa gitna ng gubat. Nang makakita siya ng baboy ramo, ay hinabol niya yon. Nang maabutan niya ang baboy ramo, ay agad niya yung kinagat sa liig at sinipsip ang dugo nun. May ginhawang naramdaman si Andres nang dumaloy ang dugo sa kanyang lalamunan. Gabi-gabi ay lihim na lumalabas si Andres upang maghanap ng mga ligaw na hayop. Kahit ahas ay naging biktima niya. Ginagawa niya yon sa tuwing mahimbing ang tulog nina Maria at Gabriel. Isang gabi, muling lumabas si Andres. Naghanap siya ng hayop na susunod niyang mabibiktima. Sa paglalakad niya ay may nakita siyang isang manok. Hindi niya alam kung paano nagkaroon ng manok sa gubat pero hindi niya nainisip pa ang kasagutan. Ang tanging nasa isip niya ay ang maibsan ang pagkauhaw sa sariwang dugo na kanyang nararamdaman ng sandaling yon. Mabilis na sinunggaban ni Andres ang manok. Sandali lang yung nag-ingay dahil kagad niyang hinila ang ulo nun. Nang naputol na ang ulo ng manok sa leeg nito, ay agad niyang sinipsip ang bumubulwak na dugo sa leeg ng manok. Tay! Tatay! Anong ginagawa niyo? Natigilan at nanlamig si Andres nang marinig niya ang boses ni Gabriel sa likod niya. Hindi niya magawang humarap sa kanyang anak. Si Gabriel na mismo ang nagtungo sa harapan ni Andres.
Nagimbal ito nang makita ang hawak niyang manok na wala ng ulo. Iniinom niyo po ang dugo ng manok, Tay. Bakit? Anak, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag ako. Tay, ano nangyayari sa inyo? Nagugutom ka ba? Bakit hilaw na manok ang kinakain niyo? Anong ibig sabihin yan? Bakas sa mukha ni Gabriel ang pagkalito sa mga sandaling yon. Nag-isip si Andres ng kasinungalingan na maaari niyang sabihin sa kanyang anak na si Gabriel. Pero ng sandaling yon ay walang pumapasok sa utak niya. Napagtanto niya rin na matalino ang anak niya at kilala siya nito. Malalaman nito kung nagsisinungaling siya o nagsasabi siya ng totoo. Wala nang nagawa pa si Andres kung di ang aminin kay Gabriel ang totoo. Hindi makapaniwala ang anak niya nang malaman nito ang ginawa niya. Hindi agad ito nakapagsalita na tila pinoproseso pa ng utak nito ang lahat ng kanyang sinabi. Ibig sabihin, nang dahil kay Arman, ay isa ka ng aswang ngayon? Hindi pa. Sa 3 buwan, ay saka ako magiging ganap na aswang, anak. Kung ganon, baka pwede pa tayong humingi ng tulong sa magagaling na albularyo sa San Felipe, Tay. Kung hindi ka pa ganap na aswang, sigurado ako na may paraan pa upang mawala sa katawan mo yan. Ayoko. Ayoko. Ito lamang ang alam kong paraan para makapaghiganti tayo kay Ignacio sa lahat ng mga kasamaan niya sa atin. Kung magiging aswang ako, mas magiging malakas at makapangyarihan ako kaysa sa kanya. Walang magagawa ang pera niya para pigilan ako. Pero Tay, walang maidudulot na maganda ang paghihiganti. Mas lalo lang itong palalalain ang sitwasyon. Sa kahit paano ay okay na po tayo. Tahimik na po ang buhay natin. Nakakaraos po tayo sa araw-araw. Pero ang mga ginawa ni Ignacio sa atin ay hindi mawawala sa utak at puso ko. At ang paghihiganti lamang ang alam kong paraan para makalimutan ko ang lahat ng yun. Magpatawad na lang po kayo, Tay. Hindi mo kailangan maging masama. Kailangan, anak. Kailangan. Upang magbayad ang hayop na Ignacio na yun. Kung ganun po, papatayin niyo po si Don Ignacio? Yun ang nararapat sa kagaya niya para wala na siyang mabiktima pa. Mas masahol pa siya sa aswang. Hindi ako makakapayag na gawin niya sa iba ang ginawa niya sa pamilya natin. Nakiusap si Andres kay Gabriel na huwag nitong sabihin kay Maria ang natuklasan nito. Alam ni Andres na hindi kakayanin ni Maria ang lahat at baka yun pa ang maging dahilan upang iwanan siya nito. Nangako naman si Gabriel na ininihim nito kay Maria ang lahat pero hindi nito alam kung hanggang kailan nito kayang itago sa nanay nito ang pagiging aswang ng kanyang ama na si Andres. Ramdam ni Andres ang pag-iwas ni Gabriel sa kanya simula nang malaman nito ang sikreto niya. Hindi na ito kagaya ng dati na palaging nakikipag-usap sa kanya. Alam niya na tutol si Gabriel sa desisyon niyang maging aswang upang makapaghiganti kay Don Ignacio. Pero wala na itong magagawa dahil ilang linggo na lang ay magiging ganap na siyang aswang. Hindi na makapaghintay si Andres na dumating ang sandaling yon. Inip na siyang makapaghiganti. Hanggang sa sumapit na ang araw na hinihintay ni Andres. Subapit na ang 3 buwan simula nang pasahan siya ni Arman ng pagiging aswang. Nang magdilim na ay hindi siya mapakali. Pakiramdam niya ay tinutupok ng apoy ang buo niyang katawan. Nagmamadali siyang lumabas ng kubo. Habang tulog ang kanyang mag-ina, nagtungo siya sa likod ng bahay kung saan nakaimbak ang tubig na nakalagay sa timba at isang malaking drum. Inalis niya ang takip ng drum at inilublob niya ang ulo niya sa tubig na naroon. Matapos ang ilang segundo ay inalis na niya ang ulo niya. Habol ni Andres ang paghinga, ngunit hindi nawala ang init ng kanyang katawan. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang pagbabago sa katawan niya. Nagkaroon siya ng matutulis na ngipin at kuko. Bahagyang lumaki ang katawan niya at ang mukha niya ay naging parang isang mabangis na halimaw. Naramdaman niya ang kagustuang pumatay ng tao at uminom ng sariwang dugo.
Doon niya naisipan na magtungo sa San Felipe. Gusto niya na sa gabing yun ay mapatay na niya si Ignacio. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Mabilis na humarap si Andres nang marinig niya ang boses ni Maria. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa bibig ni Maria nang makita siya nito. Alam niya na hindi siya nito nakilala sapagkat nasaan yung aswang siya. Sinugod ni Andres si Maria. Sinunggaban niya ito. Natumba si Maria habang nasa ibabaw nito si Andres. Sasakmali na sana niya ang leeg nito nang bigla niyang naalala kung sino si Maria. Mabilis na tumalon si Andres paalis ng ibabaw ng asawa niya at tumakbo siya papunta sa kasukalan. Nagtago siya sa isang makapal na halaman habang nakatingin kay Maria. Makalipas ang ilang sandali ay nagtungo na nga si Andres na nasaan yung aswang sa malaking bahay ni Don Ignacio sa San Felipe. Inakyat niya ang malaking puno ng mangga na nasa harap ng bahay at tumalon siya sa may balkonahe na nakakonekta sa isang kwarto. Nang sumilip siya sa loob ng kwarto, ay nakita niya si Don Ignacio na natutulog sa malaki nitong kama. Marahang binuksan ni Andres ang pinto at pumasok sa silid ni Don Ignacio. Hindi na siya nag-aksaya pa ng minuto at sinakay niya ito gamit ang malalaki niyang mga kamay. Takot na nagising si Don Ignacio ng sandaling yon. Nagpumiglas ito, ngunit masyado siyang malakas kumpara rito. Ito na ang gabi ng kamatayan mo, Ignacio. Ito na yun eh. Hindi inasahan ni Andres na merong baril sa ilalim ng unan si Don Ignacio dahil masyado siyang nakapokus sa pagpatay dito. Nagulat na lamang siya nang itutok nito sa mukha niya ang baril. Mabilis na umiwas si Andres, ngunit nang magpaputok ng baril si Don Ignacio ay nadaplisan siya sa balikat. Aswang! Aswang! May aswang dito! Nagmamadaling tumalon si Andres sa balkonahe at muling umakyat sa puno upang makalabas sa bakuran ni Don Ignacio. Nang makabalik siya sa gubat ay sinimulan niyang dilaan ng paulit-ulit ang sugat niya sa balikat. Gaya ng sinabi ni Arman, naging mabilis ang paghilom nun dahil sa kanyang ginawa. Bumalik sa pagiging tao si Andres nang magsimulang sumilip ang araw. Saka lang siya nakabalik sa kubo nila sa gubat. Sinalubong naman siya ng takot na si Maria. Nasa likod nito si Gabriel na walang reaksyon ang muka. Nasaan ka ba kagabi? Alam mo bang muntik na ako mapatay ng aswang? May pinuntahan akong kakilala na nag-alok sa akin ng trabaho. Talagang gabi pa kayo nag-usap ha? Ayoko nang umaalis ka ng gabi, Andres. Kailangan ka namin dito ni Gabriel. Nakarating na dito ang aswang na nanggugulo sa San Felipe. Hindi nagsalita si Andres. Dire-diretso siyang humiga para matulog at magpahinga. Pero sinundan pa rin siya ni Maria. Bakit parang hindi ka nag-aalala sa akin? Umamin ka nga, Andres. Yung nag-alok nga ba ng trabaho ang pinuntahan mo kagabi? O may iba ka ng babae? Umamin ka! Wala akong babae, Maria. Sa tingin mo ba'y maiisip ko pa yun sa kalagayan ng buhay natin ngayon? Malay ko ba? Nakakaduda naman kasi na bigla kang nawala kagabi. Nagsasabi po ng totoo si Tatay, Nay. Kilala ko po yung nag-alok ng trabaho kay Tatay. Tumingin si Andres kay Gabriel na may kasamang pagpapasalamat. Sa sinabing yun ng anak nila ay tinigilan na siya ni Maria. Gabi-gabi ay kailangan umalis ni Andres sa kubo nila bago siya maging aswang. Iniwasan niya ng maulit yung pag-atake na ginawa niya kay Maria. Natakot siya na baka kapag naulit pa yun ay hindi niya na makilala pa si Maria o si Gabriel at siya pa ang maging dahilan ng kamatayan ng kanyang mag-ina. Isang madaling araw, habang naglalakad si Andres sa gubat habang nasaan yung aswang, ay nakita niya si Arman na papalapit sa kanya. Kagaya niya ay nasaan yung aswang din ang lalaki. Nagtungganap ka ng aswang, kaya muli ako nagpakita sa iyo, Andres. Anong masasabi mo? Ngayong kagaya ko ay aswang ka na rin. Maraming salamat, Arman. Kakaiba ang lakas na nararamdaman ko sa tuwing nasaan yung aswang ako. Kaya lang,
Nung gabi na papatayin ko na si Ignacio, ay hindi ako nagtagumpay. Malakas pa rin ang kapit ng hayop na yun kay Satanas. Gumawa ka ng plano bago ka umaksyon. Kahit isa kong aswang, ay maaari ka pa rin matahamak kung magpapadalos-dalos ka sa mga kilos mo. Dahil na nangyari sa akin nung humingi ako ng tulong sa inyo. Tatandaan ko ang sinabi mo. Pero may tanong ako sa'yo. Sige, ano ba yun? Kapag napatay ko na si Ignacio, maaari bang bumalik ako sa pagiging normal na tao? Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Arman. Ganit na ang pagiging aswang mo, Andres. Hanggang sa mamatay ka, ay mananatili ka ng aswang. Sa nalaman niyang yon ay nagkaroon siya ng pangamba. Hindi niya pinangarap na maging aswang habang buhay. Alam niya rin na hindi niya maitatago kay Maria ang lihim niya ng matagal. Malalaman din ito ang katotohanan kahit anong tago ang gawin niya. Pinagplanuang mabuti ni Andres ang gagawin niyang pagpatay kay Don Ignacio. Kung minsan ay dumadaan siya ng palihim sa dati nilang lupa upang alamin kung palagi bang naroon ang lalaki. Sa pagmamatsyag niya ay nalaman niya na tuwing Biyernes ay naroon si Don Ignacio upang bantayan ang mga trabahador nito sa ginagawang resort. Isang gabi, naisipan ni Andres na magtungo sa lupang dati niyang pagmamayari. Sinira niya ang lahat ng mga itinatayo ron. Ikinalat niya ang mga kagamitan. Sinubukan siyang labanan ng mga trabahador ni Don Ignacio na nasa barracks, pero walang nagawa ang mga yon sa taglay niyang lakas. Wala siyang pinatay, ngunit halos lahat ng nakipaglaban sa kanya ay nasugatan ng dahil sa kanya. Nang mapadaan si Andres sa dati nilang lupa isang umaga, ay nakita siya ni Don Ignacio. Nakakaloko itong ngumiti sa kanya at lumapit. Andres! Nandito ka pa rin pala sa San Felipe. Ang buong akala ko ay umalis ka na rito. Oo nga pala, ikinalulungkot ko ang pagkasunog ng bahay niyo dati. Sana lang ay hindi kasamang natupok ng apoy ang perang ipinambayad ko sa'yo. Pwede ba, Ignacio? Huwag mong gawing tanga ang sarili mo. Nakita kita nung nasusunog ang bahay namin. Sigurado akong sinadya mo yon dahil alam mong nandoon ang pera namin. Ginawa mo yon para mas lalo kaming pahirapan. Aba, wala talaga akong maililihim sa'yo, Andres. Mahusay ka. Malakas na tumawa si Ignacio, habang si Andres naman ay matalim ang tingin dito at sa isip niya ay paulit-ulit niya itong pinapatay sa iba't ibang klaseng paraan. Gabi ng Biyernes, alam ni Andres na kahit madilim na ay pinagtatrabaho pa rin ni Don Ignacio ang mga trabahador nito sa ginagawang resort. Mula sa hindi kalayuan, habang nasa anyong aswang si Andres, ay lihim niyang sinundan ng tingin si Don Ignacio. Naghintay siya ng pagkakataon upang umatake. Maya-maya pa ay nagtungo si Don Ignacio sa kasukalan ng walang kasama. Mabilis na kumilos si Andres. Sinundan niya ang lalaki ron. Takot na takot si Don Ignacio nang magpakita rito si Andres. Kumusta ka na, Ignacio? Kung nung una ay nakaligtas ka, ngayon ay hindi na. Sisigaw pa sana ito, ngunit mabilis niya itong sinunggaban. Pumaibabaw siya rito. Pinadaan niya ang matutulis niyang kuko sa leeg nito. Para mo ng awa! Huwag mo akong papatayin! Gusto mo na maraming pera? Marami ako nun! Pwede kitang bigyan! Hindi ka maililigtas ng pera mo sa pagkakataong ito, Ignacio. May nakitang putik si Andres sa ulunan ni Don Ignacio. Bumalik sa alaala niya ang ginawa nito sa kanya. Sa galit niya, ay dumakot siya ng putik at ipinagsiksikan niya yon sa bunganga nito. Hindi ba't ganyan din ang ginawa mo sa akin dati? Ngayon, mararamdaman mo kung paano kumain ng putik. Ano? Masarap ba, Ignacio? Sumagot ka! Ano? Masarap ba? Nanlaki ang mga mata ni Don Ignacio habang nakatingin sa kanya. Andres? Ikaw ba yan?
natatandaan mo pa rin pala ang paglinis ko ng sapatos mong may putik. Oo, Ignacio. Ako nga ito. Hindi ako natatakot na malaman mong isa akong aswang. Dahil papatayin na kita ngayon. Biglang sumigaw ng malakas si Don Ignacio. Akmang sasakmalin na niya ito sa leeg nang pumailan lang ang dalawang magkakasunod na putok ng baril. Naramdaman ni Andres ang pagbaon ng mga bala ng baril sa likod niya na nagdulot ng labis na sakit sa kanya. Nakita niya ang 3 tauhan ni Don Ignacio. Nakatutok sa kanya ang baril na dala ng mga yon. Sa takot na muling mapuruan, ay napilitan si Andres na tumakas upang iligtas ang kanyang sarili. Pinaulanan siya ng bala ng mga yon at may isang dumapli sa tagiliran niya. Mabilis na nagtungo si Andres sa kagubatan. Nang tuluyan na siyang makalayo ay umupo siya at sumandal sa isang malaking puno. Napadaing siya dahil sa sakit ng tama ng mga bala ng baril. Ang problema nga lang niya ay hindi abot ng dila niya ang mga sugat niya, kaya hindi niya yon mapapagaling at mapapahilom. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Mapapahamak ka kung kikilos ka ng padalos-dalos. Tingnan mo nangyari sa'yo ngayon. Mula sa kadiliman ay lumitaw si Arman na nasa anyong aswang. Lumapit ito sa kanya at ito mismo ang dumila sa mga sugat niya hanggang sa unti-unting maghilom ang mga yon. Maraming salamat, Arman. Talaga siniswerte pa rin ng Ignacio na yon. Pagkakataon ko nang patayin siya pero hindi ko pa rin nagawa. Isa pang problema ko. Inamin ko sa kanya na ako si Andres. Alam na niya na isa akong aswang. Kung ako sa'yo, bibilisan ko na ang pagpatay sa kanya. Baka ipagkalat pa niya sa San Felipe na isa kang aswang. Hindi mo naman siguro gugustuhin na maging ang mag-ina mo ay idamay ng mga taong bayan, hindi ba? Inabukasan, labis ang kaba ni Andres. Nangangamba siya na baka ipagkalat ni Don Ignacio na isa siyang aswang. Sigurado siya na kasunod na nun ang paghahanap ng mga tao sa kanya at sa pamilya niya. Ngunit sumapit ang gabi ay walang mga tao ang sumugod sa kubo ni na Andres. Gaya ng palagi niyang ginagawa, muling umalis si Andres bago pa siya maging aswang. Nang magpalit na siya ng anyo, ay naghanap siya ng hayop na maaari niyang gamitin upang mawala ang pagkauaw niya sa sariwang dugo. Isang baboy ramo ang naging biktima niya sa gabing yon. Nang bumalik si Andres sa bahay nila, ay nagtaka siya dahil wala ron sina Maria at Gabriel. Magulo ang buong kabahayan nila. Isang sulat ang nakita niya na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Kinuha niya ang sulat at binasa. Nalaman niya na mula yon kay Don Ignacio. Ayon dito, ay hawak nito ang mag-ina niya. Kung hindi raw siya pupunta sa address na nakalagay sa sulat mamayang gabi, ay sisiguruhin nito na hindi niya na makikita pang buhay sina Maria at Gabriel. Galit na kiniyumos ni Andres ang sulat at ibinato yon sa kung saan. Dumating na ang ikinakatakot niya, ang idamay ni Don Ignacio, ang kanyang mag-ina. Hindi pwedeng pabayaan ni Andres sina Maria at Gabriel, kaya kinagabihan ay nagtungo siya sa address na nakalagay sa sulat. Nalaman niya na isa yung lumang warehouse na matatagpuan sa isang liblib na lugar. Nagtago muna siya dahil alam niyang hindi niya kakayanin ang mga tauhan ni Don Ignacio kapag wala pa siya sa anyong aswang. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Unti-unti ay naging isa siyang aswang. Ramdam niya ang nag-uumintig na lakas na dumadaloy sa buo niyang katawan. Tahimik na pumasok sa loob ng warehouse si Andres. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa labis na puot. Ang kanyang mga pangil at kuko ay handa na sa laban. Puno siya ng determinasyon na mailigtas sina Maria at Gabriel. Nakita niya ang kanyang mag-ina na nakatali at may busal sa bibig habang nakaupo sa upuan na gawa sa kahoy. Bakas sa mata ng dalawa ang takot. Magkakasabay na lumabas si Don Ignacio at ang mga tauhan nito mula sa kung saan-saan. Lahat ay armado ng baril, ngunit hindi nagpakita ng takot si Andres. Tumayo si Don Ignacio sa likod ng kanyang mag-ina. Totoo nga! Isa ka ngang aswang, Andres! Nakakamangha!
maaari kitang pagkakitaan. Uhulihin kita at i-display kita sa harapan ng maraming tao. Pero syempre, magbabayad sila ng mahal upang makita ka. Napakahayop mo talaga, Ignacio. Hindi mo na dapat idinamay pa ang mag-ina ko. Sa tingin mo ba, haharap ka sa akin dito kung hindi ko sila dinukot? Huwag kang mag-alala. Hindi ko pa sinasabi sa mga taga San Felipe ang totoo mong pagkatao. Hindi muna sa ngayon. Mas maganda kung makikita nila mismo kung sino ka talaga, Andres. Kayong lahat, huliin niyo ang aswang na yan. Huwag niyong papatayin. Gusto ko ay buhay niyong mahuli ang halimaw na yan. Hindi ako isang halimaw, Ignacio, kundi isang ama at asawa na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Inalibutan si Andres ng mga tauhan ni Don Ignacio. Nagpambuno si Andres at ang mga tauhan nito. Sa kabila ng mga baril ng mga yon, ay walang naging laban ang mga ito sa bilis at lakas ni Andres bilang aswang. Isa-isang bumagsak ang mga yon sa bawat marahas na pag-atake niya. Barilin nyo! Barilin nyo! Pero huwag niyong pupuruhan! Huwag niyong pupuruhan! Nagsimulang magpaulan ng bala ng baril ang ilan sa mga tauhan ni Don Ignacio. May ilang tumama sa katawan ni Andres, ngunit marami pa rin ang naiwasan niya. Sa isang iglap ay naubos na ni Andres ang lahat ng tao ni Don Ignacio. Ang tanging natira na lamang ay ang gahaman na si Don Ignacio na hindi makapaniwala sa ipinamalas niyang husay sa pakikipaglaban. Nagliliyab sa galit na tiningnan ni Andres si Don Ignacio. Ngayon, ikaw naman, Ignacio. Mabilis na naglabas ng baril si Don Ignacio. Itinutok nito yon sa likod ng ulo ng umiiyak na si Maria. Pero hawak ko pa rin ang buhay na mag-ina mo. Isuko mo sa akin ang sarili mo. Dahil kung hindi, sasabog ang utak nila sa harapan mo mismo. Laking gulat nilang lahat nang mula sa kung saan ay lumitaw si Arman na nasa anyong aswang. Mabilis itong nagpunta sa likuran ni Don Ignacio. Dinakma nito ang batok ni Don Ignacio at ibinilibag ito sa sahig. Inagaw ni Arman ang baril nito at itinapon sa malayo. Arman! Sinundan kita dahil alam kong kakailanganin mo ang tulong ko. Ikaw na ang bahala sa isang to. Alam mo na ang gagawin mo, Andres. Matapos yon ay umalis na si Arman. Lumapit naman si Andres sa nakahigang si Don Ignacio. Tinapakan niya ang dibdib nito at napasigaw ito ng dahil sa sakit nang ipagdiinan niya ang pagkakatapak. Parang awa mo na! Andres! Parang awa mo na! Huwag mo akong papatayin! Gusto mo bang ibalik ko sa iyo ang lupa mo? Ibabalik ko! Ibabalik ko, madali lang yun! Napangisi si Andres sa sinabi sa kanya ni Don Ignacio. Alam mo, magandang ideya nga yan. Sige, Ignacio, hindi kita papatayin. Pero ang gusto ko ay ibalik mo sa pangalan ng mag-ina ko ang lupa namin. Nakita mo naman siguro kung paano ako makipaglaban, hindi ba? Kapag hindi ka tumupad sa usapan natin, hahanapin kita at doon kita papatayin sa paraan na kahit nasa impyerno ka na, ay hindi mo pa rin makakalimutan. Pangako ibabalik ko na. Ipapasikaso ko na sa attorney ko sa lalong madaling panahon. Huwag mo lamang akong patayin. At walang maaaring makaalam ng lahat ng ito. Hindi mo pa rin pwedeng saktan o galawin na mag-ina ko. Kapag isa sa mga yon ang ginawa mo, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Pero bago kita palayain, gusto ko munang markahan ka bilang tanda ng ating kasunduan. Yumukod si Andres. Gamit ang matulis na kuko niya sa hinlalaki, ay hiniwaan niya ng ekis ang muka ni Don Ignacio. Napaiyak sa labis na sakit at tapdi si Don Ignacio. Habang nasa mukha mo ang markang yan, buo ang ating kasunduan. Yan ang tanda na minsan ay may isang mahirap na kagaya ko ang nagpatumba at nagpaluhod sa kagaya mong mayaman at makapangyarihan. Sa pagkakataong yon, ay pinakawalan na ni Andres sina Maria at Gabriel.
Magkakasama silang bumalik sa kubo nila sa gubat. Doon ay hindi pa rin makapaniwala si Maria sa natuklasan nito. Ipinaliwanag naman ni Andres ang lahat sa kanyang asawa. Pero bakit? Bakit mo ginawa yan sa sarili mo? Dahil ito lang ang paraang alam ko para makapaghiganti tayo sa Ignacio na yun. Pero tay, ano na mangyayari sa atin ngayon? Sa inyo? Hindi naligtas na makasama niyo pa ako. Baka isang araw, kapag nasaan yung aswang ako ay hindi ko na kayo makilala. Baka pati kayo ay mapatay ko. Hindi, Andres, hindi. Hindi namin kaya na mawala ka. Hindi namin kakayanin. Kailangan yung kayanin. Dahil yun ang makakabuti para sa ating lahat. Huwag kayong mag-alala. Sigurado ako na sa takot ni Ignacio ay ibabalik niya sa atin ang lupa natin. Gabriel anak, ikaw na ang bahala sa nanay mo ha. Ipagpatuloy mo ang sakahan natin. Tatay, parang awa niyo na po. Huwag niyo po kaming iiwan ni nanay. Hindi ko naman kayo iiwan anak. Hindi niyo man ako kasama o hindi niyo man ako nakikita ha. Tandaan niyo, palagi lang ako nasa paligid niyo. Babantayan ko kayo anak. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Simula noon ay tuluyan ng lumayo si Andres sa kanyang pamilya. Makalipas ang ilang buwan ay nailipat na ni Don Ignacio ang lupa sa pangalan ni Maria at Gabriel. Habang si Andres ay sumama na kay Arman upang mas mapalakas niya at magamit ang buong potensyal ng pagiging isang aswang. Tuwing gabi ay lihim na pinanonood ni Andres sina Maria at Gabriel. Sa pamamagitan nun, kahit paano ay nababawasan ang pagkasabik niya sa kanyang mag-ina. Isang gabi, nakita niya si Gabriel na nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Lumapit dito si Maria. Anak, anong ginagawa mo rito sa labas? Hinahanap ko po si tatay. Pero alam niyo, Nay, naniniwala po ako sa sinabi ni tatay sa atin na palagi niya po tayong binabantayan. Kagaya ngayon, hindi ko siya nakikita, pero nararamdaman ko na nasa paligid lang natin siya. Parang kasama ko na rin po siya, Nay. Matamis na ngumiti si Maria at mahigpit na niyakap si Gabriel. May mga luhang naglandas sa magkabilang pisngi ni Andres. Mapait siyang ngumiti at naglakad palayo. Naniniwala siya na darating pa rin ang panahon na muli silang magkakasama-samang tatlo. Ngunit sa oras na yon ay wala na siyang magagawa kundi ang yakapin ang kanyang pagiging aswang.